Pagpalang araw sa ating lahat mga kabalita, ito balik po tayo sa ating balitang appliances. Ito na nga po sa ating video ng mga kaibigan, isang induction cooker ang natanggap po natin. Pag i-plug in, ayun po ang nangyayari, nagwawala po bigla. Kahit pumindot pa tayo ay wala na pong saysay mga kaibigan. So, yan po ang tutunghayan natin ngayong araw nito sa ating video, Gaya po ng nasabi natin dati na dapat ay nalilinis, pagkatapos gamitin ang ating induction na ito mga kaibigan. Dahil hindi po ito gaya, noong ordinary na kalan po natin na gamit ay LPG, mga kaibigan. Sisindi pa rin ho yun. Ito po ay electronics po ang nagpapaandar dito. At pagka yan ay nag-moist, ay posible na mag-malfunction na po ang ating unit mga kaibigan. Ito, grabe po ang pamasa-masa po sa loob. Talagang ayon sa may-ari ay napabayaan daw po, napabayaan dahil umapaw daw po ang kanilang niluluto. So yun ay naging dahilan siguro ng pagkakaroon nito ng problema, mga kaibigan. Dapat po ay nakaabang po tayo kapag ito ay gamit po natin na lutuan, dahil delikado. Kuryente po ang ginagamit dito, hindi po basta-basta, maaring makasunog po ang mga ganitong unit kapag nagkaroon po tayo ng negligence sa ating duty. Ay ulitin natin at baka gumana. Alright, wala pa rin. Talagang pag i-plug in ay nawawala po ng kusa, So paano ka makakaluto? Anyways, atin na pong bubuksan patapos nating test ang unit na ito mga kaibigan. Kiwa po ang brand nito. Wala na po dito sa harap ang sticker, napunas na po. So ibig sabihin talaga medyo pabaya din ang may-ari. Ayan, yan po yung coil natin, yung kulay pula na yan, tanso. Ito naman yung board po, pati na yung power supply ay andito na rin po mga kaibigan. So ang step na gagawin po natin ay kailangan malinis po muna ang board na ito bago po tayo makakapag patuloy sa ating paggawa mga kaibigan. Ayun, ayan grabe, basang-basa ng mantika. Ang panlinis po natin ay lacquer thinner, mga kaibigan. Wala pong lacquer flow at naubusan daw po. Mas maganda po sana yun. So ito, kailangan malinis po ito ng maayos na wala pong lagkit. Mafe-feel tayo dyan, mga kaibigan, dahil hindi po talaga gagana. Gaya po ng sabi natin, ayan, ito lamang po muna ang ating gagawin mga kaibigan, and then pagkatapos po natin mapatuyo ay syempre test muna natin, baka sakaling may pagbabago, hindi natin alam, at doon na po tayo magpapatuloy ulit ng ating paghahanap ng sira pa, Alright, patuyuin po natin ng tissue upang mapabilis po ang ating paggawa, mga kabalita. Pag natuyo at pwede na ay screw na muna natin. Siya nga pala, wala po itong screw na dinala sa atin ng may-ari, dahil siguro ay binuksan na po nila at tinignan kung ang posible na makikita nila yung sira dito. Wala naman po. So ayun, kinailangan na dalhin sa atin. At ito na po ang
pagtitest mga kaibigan. Na-screw ko na po ano. Ayun. Alright. Here we go. Ayun. Ganun pa rin. Umilaw. Nawala. Pindot. Ayun. Umilaw. Gumana din po ang fan, ano mga kaibigan. Ibig sabihin may pagbabago. Baka sakali na magawa po natin. In short, lagyan na po natin ng tubig. May takore. Ito po ay times to, no? Ang speed po ng ating video na ito mga kaibigan. No? Pang siyempre hindi naman tayo masyadong mapahaba, no? Ang video natin. Alright. Ayun na, okay na ito mga kabalita. Ayan o. Nakakapag-select na po tayo at pwede na po mag-init ng tubig natin. Magkakapagkape na ay may-ari mga kaibigan. So yun lamang po ano, ang ginawa natin. Naglinis, pinatuyo, tapos yan na. Tinis natin at wala po tayong pinalitan ano, na kahit anong piyesa dito. Naghinang ako ng konti, yun lang at eto na po. Alright. So maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-suporta ano mga kaibigan. Palike naman po ng ating video kung medyo alanganin pa po. I-subscribe o kaya ipa-follow ano mga kaibigan. Thank you.